Ang in-expect kong nandyan, si Senador Joel. Ayan nga. Hindi ba napabalita na mukhang si Ombudsman Boying ay pupunta sa Senado May daladalang sulat. para sa ganun ay iabot yata yung sulat Opo. na kung saan ay pinatatanggal si Senador Joel bilang Yes. senador. Opo. Yan ang nakita ko. So, in-expect ko na si Senador Joel ay nandun. Ay siguro, napansin niya, hindi wala na dapat ipakipagtalo kasi mukhang hindi na ata itutuloy ni Ombudsman Boying ang sulat dahil sa napatunayan na palang na-discovering dismissed na pala Yung kaso. ang kaso 2019 pa, yung kasong kinaharap ni Senador Joel Villanueva. Ano ha? Parang nabigla pa si Ombudsman Boying na yun nga po. na-reverse pala. Kasi Nakakapagtaka naman yan. Bakit? Hindi mo ba tiningnan muna bago ka nagpasya Yun na nga. na gumawa ng isang hakbang para yung hakbang na yun tatanggalin mo ang isang Totoo. ang isang senador. Hindi mo ba pinag-aralang mabuti yun? dapat nga nag-due Hindi ka man diligence pa lang siya, di ba? Hindi lang. Pati ba yung mga kasama niya, hindi niya tinanong? O yung tinanong niya, hindi rin alam ng mga kasama. Malamang po. Ang problema sen, may nilabas na clearance September 9, 2025 Ombudsman na wala na nung kaso doon, ng pending. Ako ang Iba naman yung clearance. Iba yung pinag-uusapan yung kay Senador Joel. Kay Senador Joel, panahon pa ni Conchita Carpio Morales. Panahon pa ng predecessor ni Martires. Ombudsman Martires. Yes. 2016 yun, napagkamalan yatang nagkasala si Senador Joel kasi ang pinagbasihan ay isang communication na parang 10 million nata ng kanyang PIDAP ay pinagamit sa mga Napoles. Yes. Opo. Ang problema, yung ginamit na... Ito, base lang sa mga accounts na nababasa ko. Opo. Letterhead. Yung letterhead na ginamit ay Buhay Party List. Opo. Samantalang si Senador Joel ay Sa Sibak. Sibak, opo. At pagkatapos, yung pirma niya yata doon na nag-endorse nga ng project, kinwestiyon niya sa NBI. Tama po. Napatunayan naman na hindi niya pirma yon. Pineki daw pala. So ito naman kasi, 2016 pa yung order ni Ombudsman Morales. Conchita po yan. Conchita Morales. Ano ba? Tama po. Conchita Carpio Morales. Conchita Carpio Morales. Yes po. 2016 pa yon. Yes. Kaso, nakapag-motion for reconsideration si Senator Joel. Opo. Hanggang sa mag-retire naman yung isa at napalitan siya ng bagong ombudsman. So 2019, nung mapagpasyahan, na ni-reverse pala yung naunang order ni Conchita Morales. Yes, Conchita Carpio Morales. Ang pinagbasihan nga yung hindi niya pirma yon at mali yung letterhead. Opo. Sa mga tweet, napalitan yung desisyon. Yes. O kaya, nung makita siguro, gano'n, hindi na siya tumuloy sa Senado. Hindi ba? Kasi daw, meron pa rin meron siya sinasabi. Ginawa daw po yung pasikreto Secret decision daw po yun sabi naman ni Ombudsman na Uncle Sam Martires, paano secret nandun nga sa system nila na isang click mo lang, makikita mo na dismiss na pala. Tsaka makikita mo. CCMS. Yan po. Di ba? Yes po. Naka-computerize pala naman niya na mukhang nagkulang lang sa pag-due diligence Parang nga. case category management system. Yan po. Na isang pindot lang pala dyan, makikita pala lahat Nasa ng kaso. system yun At saka, alam mo, ang batayan ng hindi yung publicity. Opo. Kung hindi yung recording. So ang tanong mo, na-record ba? Record. Nasa CCMS Hindi naman hindi pinablis, sikreto na. Meron kasi taong ayaw naman magpapublish. Halimbawa, si Joel, sinabi niya, total, nanalo naman siya. Nagpakatahimik na lang. Tahimik na lang, Si Ombudsman Martires naman, tahimik naman yung tao na yun. Wala naman gusto magtanong sa kanya, siguro naman. Nagawa ko na yung tungkulin ko. Sabi niya gano'n, ba't na ako magsasalita? Hindi kagaya ng predecessor niya na babae. Ayan, yung... Daldal ng daldal yun
sinundan mo ng bago ngayon. Gusto rin mong magpa-media. Akala nila yung kadadaldal mo at saka yung kaka-interview mo sa media, yun ang nagbibigay ng puwersa o efficacy doon sa desisyon. Hindi po yun. Sukat na ang desisyon po ay dumaan sa proseso at na-record ng tama. At tinignan ng record. Pinindot mong ganyan, nandun talaga. Tapos na yun. Walang sikreto doon. Paano kung nandun ako? Nagtalo na naman kami ron. Oo nga po. Kasi tinatanong niya yung kaharap ng media. Okay ba, alam niyo ba na na-dismiss? Mga batang media at hindi rin po namin alam na na-dismiss pala yung kaso. Yun talaga. Bakit? Requirement po ba yung nalaman ng media? Hindi nga. Yun nga ang pangyayari. Sana ko nakalagay yun. Kailangan po ba ilathala? Obligado bang ilathala yun sa mga pahayagan? Kailangan ba naitala sa isang malapad na periodiko? Ng mga ilang araw? Ganun Hindi ba yun? naman nata requirements po yun, ano? Hindi requirement yun. Well, Nelson, alam ko marami kang gusto itanong dyan sa ombudsman Hindi, diba? kasi may bagong balita dito, Sen, ha? Si Ombudsman Remulla din ang nagsabi nito. Kakikita ko lang kanina, ayaw na ni Bryce Hernandez na mag-apply ng state witness. Matras na rin ba? Matras na. Nauna yung mga Diskaya, ayaw na rin. Diskaya, parang ayaw na nila kasi nag-invoke na sila ng kanilang karapatan. Pero ang sabi dito ni Ombudsman Remulla ay mananatili daw na ay cooperative witness pero hindi na bilang state witness. Anong difference nun, Sen, pagka cooperative o state witness? O di tawagin niya yung ombudsman. Hindi naman ako nagsabi rin. Ba't ako tinatanong? Yun ang no? Parang ang itanong mo dyan, bakit naging ganun ang kapasyahan? Bakit nag-atrasan? Ayun nga ho. Naalala mo yung Diskaya, sila'y sumagot lang naman at sila'y nag-respond lang naman doon sa call ko noon nung ako ay chairman. Gusto ba niyong makatulong sa Estado na ma-prosecute natin ito? Gusto niyo ba na mapanagot natin yung mastermind? Kumbaga sa isda, yung pinakamalaking isda ang ating mahuli. Mahirap po kasi ito sapagkat alam niyo, may sakripisyo dito. Maring natatakot kayo. Masasapanganib ang buhay ninyo. Marami kayong magiging kalaban dito. Pero makipagsapalaran kayo kung pinag-uusapan ay malalagay din kayo sa alanganin. Kasi kung ninanais nyo na wag na kayong masama sa criminal prosecution, meron pong binibigay na remedyo ang batas. Pumayag kayo na maproseso kayo, kung qualified kayo, maging state witness kayo. Sa paraan na yan, matutulungan nyo ang Estado. Kasi kung walang lalabas na whistleblower dyan, kasi ang labas mo dyan, whistleblower ka Tama po, sino? Kamukha nung tinesting namin yung 15 contractors na nandun. Yung listahan ng Pangulo yan, di ba? Yung natirang na nandun, mahigit silang 10 Totoo ba kanya na humihingi ng ganito na 25%? Tinanong lang, hindi po. Lahat sila hindi po Samantalang alam naman nilang open secret na yun lahat naman ng... Totoo po, 25 hanggang 30%. Pero lahat sila, sinabi, hindi po totoo. So inakala nila yun ang parang para makover up nila yung katotohanan, di ba? So in this kaya, nagsabi, sige po kanya, nagpasya na po kami. Tingnan ko kung talagang totoo. Kailangan makareceive ako ng sulat mula sa inyo na talagang gagawin niya. Maingat tayo Sumulat sila. Sige kako, gawin ninyo yung dapat ninyong gawin. Ilahad ninyo yung gusto ninyong ilahad. Nasa sa inyo yan. Ganun na nangyari. Ngayon, nakakala nila ngayon. Hanggang ngayon, sinasabi ng iba na pinoproteksyonan ko daw. Ayun na nga po. Ilang ulit yun na sinagot yan. Para bagang nag-aabogado na kayo. Ang pinoproteksyonan ko dito, Jen, Nelson, ay yung kapakanan ng Estado. Alalahanin po ninyo, ang kinulimbat po ng mga ito ay pera po ng bayan. Lahat po ng buwis ninyo na talagang ibinuwis nyo, pati buhay po ninyo, ibinuwis ninyo para lang makapagbayad kayo ng buwis. Tingnan po ninyo yung kinasadlakan nito. Walang kapararakang talagang mahirap na yan. Isang araw, sinabi natin mga halang ang kaluluwa ng mga taong ito.
Para lang matulungan natin ang Estado na mabawi lahat ang kinamkam na yan, at hindi po nila pera yan, gumamit tayo ng magagamit na mga taong kagaya ng mga ito na magpapasya kahit na mapasapanganib ang buhay nila. Magturo. Ang naituro, initially, 17 congressmen. Opo. Yan na. Hindi ba nila naintindihan yun? Sino ba ang nagturo pa ng iba? Wala na. Opo. Yung mag-asawang diskaya lang. Ang kapalit lang nun, yung inihingi nilang maproteksyonan sila, karapat-dapat naman dahil sa mapapasanganib ang buhay nila. Totoo. Di ba maintindihan yun? At palagi nilang sinasabi, hindi po. Hindi ko sila pinoproteksyonan. Nasabi lang nila kasi, nang dahil na nakipagtalo ako na bago sila maproseso, ay kailangan muna nilang isole ang kanilang Yun ikinulimbat. na nga po, oo. Magtatalo na tayo talaga dyan. Ayaw nyo talagang ilagay sila sa State Witness Protection Program. Hinahanapan sila nung requirement Hinahanapan nyo daw. sila ng requirement na wala naman sa batas. So, ibig sabihin yan, hindi kayo tapat. Ayun. Hindi kayo tapat. Hindi nyo gusto talaga na mahuli yung, pinaka-mastermind. Ang problema kasi dito, Sen, na i-project sa tingin ng tao, Nelson, na ang diskaya, parang sila ang pinaka-guilty, parang lumilitaw na sila ang mastermind Tapos ang dating, gagawin natin silang state witness. Ganun ang paraan nila kasi. Na-project ko, Sen, Para palabuin ito Oo. Wala akong sinabi na hindi magbabayad ang may kasalanan. Wala akong sinabing ganun. Ang pinag-uusapan lang, gagamitin ko muna kayo para sa ganun, matukoy natin ang pinakamalaking isda. Matukoy natin kung sino yung mastermind. Yun ang aking plano. So, kailangan mo silang ilagay sa protection program. Ngayon, pag natapos na ang lahat ng ito at napagpasyahan naman ng korte, kahit kayong mga diskaya ay meron kayong pananagutang sibil. Opo. At sinabihan kayo na ito'y ibalik nyo sa gobyerno, yun ang panahon na ibalik ninyo. Ang dapat ninyong ibalik. Pero hindi daw ba, siyempre, pagpapakita naman ng gesture, Sen, kahit pa paano niya, siguro baka pwedeng magpakitang magpaunang bayad man lamang sila. Nandun na ako pero wala nga sa requirement ng batas Ngayon, pag ipagpalagay na natin ganun ang ginagawa mo, baka mangurap ka pa Kasi wala nga sa batas Magkano ba ang ibabayad niya? Sinabi mo ba sa kanya kung anong dapat nang ibayad niya? Kanino ibibigay? Kanino ibibigay? Baka mamaya, ang sinabi mo, magbalik ka ng ganito, pero yung kalahati sa akin mo ibigay. Yun ang sinasabi ko Yun ang nakakatakot doon Yun na nga. Dahil wala sa batas, pipilitin mo lamang, mangungurap ka dyan. Sinasabi ko na naman to, wala akong kinakampihan. Ang tanging layunin ko lang, talagang mahanap ko, matukoy ko, mahuli ko, yung pinaka-mastermind. Sila ayaw nila Ang napapansin namin dito, Sen, pag kami nagturo ng mga mastermind, sila yung inuusig. Sila yung inuusig. Gaya Katulad ni Gutesa. ni Gutesa. Ang classic dito si Gutesa. Isipin mo si Gutesa, sa pangkaraniwang testigo, kung halimbawa, Nelson, ikaw ay judge. Ikaw naman, Nelson, ikaw naman, Jen, ay prosecutor. Yan, Dahil pareho kayong abogado. Alam ninyo kung sino yung credible na testigo Yes po naman. Lalo na sa isang judge, Kasi nakalagay sa ating batas na pang-ebidensya, yung law and evidence. Isang mataas na uri ng ebidensya, testimonial man yan o dokumento na gagamitin o ilalabas ng isang taong magpapasya na magiging witness, kapag yung kanyang dokumento o yung kanyang sasabihin ay adverse sa kanyang interest, mataas na uri yun. Ibig sabihin, mapapahamak siya. Si Gutesa, mapapahamak siya. Pero wala naman siya kinalaman. Dapat. Wala siyang gain. Wala siyang pakinabang. Wala siyang pakinabang. Una, wala siyang kinalaman doon Naisip niya lang, naligalig siya. Ito palang ginagawa namin yan pala yung pinag-uusapan nila ron. Kung tumahimik siya, wala. Yung palang bulto-bultong, yung palang Melamilata. mali-malitang pera pala na dinahakot namin. Ito pala yung pinag-uusapan doon. Paano na yung bansa natin pagka ganito? Anong pakikinabangan niya? Wala. Totoo po. Pero ang magiging disgrasya sa kanya, marami. Laki. Hindi lang sa kanya, kundi sa pamilya niya. Yun ang isang credible na witness. Wala siyang motibo Pansarili, wala.